mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. Atin pong babasahan ang ating binibining Sara Duterte. Ayan pa. Ang ating Vice Presidente. Pakita mo sa akin muli, baliktad man yan, o ano pa man, basta ipakita mo lahat. Talagang binabaliktad ko po, at talaga pong inirarambol ko para makita nyo na talagang ang tarot ay may buhay. Hindi natin siya pwedeng utusan. Ayan po. Medyo nagpa-beauty. Ayan. Pakita mo sa akin ang katotohanan, tarot. O ano nakikita mo kay VP Sara Duterte? Nakikita niyo po ito? Asawa po niya ito. Sa dami po ng lahat ng kanyang naririnig, ito yung mga naririnig, laban, pero tanging ang asawa lang po niya ang tatayo para patunayan ang mga aligasyon sa kanilang mag-asawa. Ito ba'y totoo o hindi? Ito po ang sabi ng tarot. Tagabasa po ako ng tarot ha. Ang kanyang hawak ay katotohanan. Ang aligasyon sa kanila tungkol sa mga nangyayari ay patutunayan at ito po ang masakit. Mapatutunayan po nila na ang kanilang hawak na mga dokumento ng asawa ng ating Vice Presidente ay walang nilabag sa batas. At ito ay ginagamit sa kanila. Ayan, nakita nyo? Isang lalaki na isang matinding politiko ang galit na galit sa kanila na gumawa ng lahat ng iskandalong ito. Bakit sinabi ng tarot na iskandalo? Nakikita nyo po? Yan po ay anghel na may maraming mga tao na ginamit at nilampasan upang makagawa ng isang, nakita niyo po yan? Nakakross na isang lalagyan na parang box. Nakita niyo po yan. At ito ay dala ng anghel na pula. Pero ito po ay may mga nilabag na mga batas na yun po ang magpapatunay na itong lalaking ito, kung sino man ito po, tarot po ito hindi, sabi ko nga sa inyo, interpreter lang ako. Isang lalaki na obsessed na pabagsakin si Sara Duterte. Subalit, again and again, mapupunta itong aligasyon na ito sa taong ito at kung sino man ang sumusuporta sa kanya ay matatapos ang karir. Ako po,
Sabi po ito kamatayan ng mga taong hindi po patay na ganon. Ibig sabihin, kamatayan ng karir ng mga tao na gumawa ng maling akusasyon. Bakit sinabing maling akusasyon? Nakita nyo po yung box na may cross? Yan, box na may cross. Hindi maibaba-baba dahil may maling akusasyon. So, kung ano man po at sino man po ang gumawa ng aligasyon na ngayon ay patutunayan ng asawa ng ating VP Sara, ay magkakaroon po ng punishment or katapusan ng karir. At bukod po doon, hindi magdidiwang. Ibig sabihin ng hindi magdidiwang kasi nakataob. Sila po ay mapaparusahan sa paraan ng legalidad ng korte at mawawala ang pagmamahal sa kanila ng bayan at ng mga tao. Ito naman, ang tindi naman ng punishment ng judgment. At maliliwanagan ang lahat ng aligasyon, yan fly away, allegation. At magiging panig ang mundo o ang bayan sa ating VP Sara. So, dadanas kayo ng mga ganyan, dadanas ng mga batas, pero pagdating po sa tunay na batas ng masa, which sa korte, sa Suprema o sa ano paman, pati sa puso ng masa, lahat ng aligasyon sa kanila ay mababaliktad. So, ang ibig sabihin po nito, kung sino man po ako'y nananawagan po sa masang Pilipino na at sa mga gumagawa ng ganitong sitwasyon, sana po'y pakaisiping mabuti. May mali sa aligasyon na ibinigay ng isang lalaki. Ito po lalaki. Hindi ko alam kung sino lalaki, kung saan siya kumuha ng impormasyon. Pero ayon po rito, itong aligasyon na ito sa ating Pangulong VP Sara, hindi ko po ito kinakampihan or nagbabasa lang po ako, kitang-kita nyo naman sa tarot, mamamatay ang karir. Ibig sabihin, mawawala ang tiwala ng tao, mawawala ang tunay na hangarin, madudumihan ang isipan ng mga tao sa tunay na hangar. Wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. May mali sa lahat ng aligasyon nitong lalaking ito na nagbigay ng impormasyon. Hindi ko po alam kung sino siya, pero siya'y politiko rin. At ang pera ang pinagana. Subalit, bakit ho may subalit? Ayun, may butas. Sabi niya, hindi mo pa naman nakikita ang kasunod. Talagang eto na po, para ho ako nagnanarate. Para ho ako nanonood ng isang subalit. Tandaan niyo po, may dalawang naglalaro. Ibig sabihin, may dalawang, kahit magbigay po kayo ng pera, kahit ano po ang gawin nyo, may dalawang maglalaro sa sitwasyon. Ano kaya yung dalawang maglalaro sa sitwasyon? Nakakatakot. Nababaliktad. At, mababaliktad po ito Ito po ay mga perma na makikita nila na may mali sa sitwasyon. Kaya po, makikialam ang isang matibay na isang batas na kahit ito ay batas of the land ang makikialam at isasaayos ang sitwasyon at ang victory po sa huli ay makakamtan. Magtiyaga lang po. At huwag
wag po kayong manghinaan ng loob. Liliwanag ang lahat. At sa huli po, taong bayan ang magdidesisyon, makakalaya po ang ating Vice Presidente sa lahat ng akusasyon. Isang malaking organisasyon ang susuporta again and again. At ito'y mangyayari malapit na. At isang panukala nagigising sa sanlibutan at pipilitin na maisaayos. Isang sarswela na ginagawa ng ating gobyerno upang mailihis ang lahat ng dapat ay doon maipukol. Kaya ang nangyayari, nagiging sacrificial lamb itong ating sitwasyon ng impeachment. Pero sabi nga, may isang himalang mangyayari from the divine intervention again. Tao po ay lalabas. Nakakapangilabot po ito nakikita. At ang nag-form ng impeachment ay huhusgahan. Naku, tagabasa po ako Dahil may mga maling impormasyon. Sa kanila rin po maglilink ang maling impormasyon. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, sana po sa mga tao na nakaupo, maaaring pag-isipan ninyo na i-withdraw. Hindi ko kung inuutosan, sinasabi ko lang kung sinasabi ng tarot. I-withdraw o pag-isipan ninyo ang impeachment na ito. Kasi may mga maling false accusation itong lalaki. Hindi ko alam kung sino ba itong lalaking ito. Na nakapaloob po doon. Na maaaring kahit ang matitino na at mahal ng tao na nagpasimula nito ay mapasok. Kumbaga dawit-dawit na, mapapasok. And, ito po ako na po nagsasabi, tao ang mag-uupo at huhusga. Mauulit ang pagkakaisa upang makamtan ang katotohanan. Kaya po sa ating Vice Presidente, nakita niyo po ito, pinipilit na hadlangan ang inyong pagiging presidente, pero napakadami pong kagalaw na hindi nyo inaasahan. At ito po ay masa. Nakakapangilabot po yung nakita ko. Pagsuporta ng masa, pagsuporta ng mga akala natin ay ayaw sa Duterte na mga nakaupo, ay maglalabasan. At mga kabataang uhaw sa katotohanan. At isang bansa again ang susuporta at magpapakita ng malawakang po ito campaign para maproteksyonan ang ating Vice Presidente. Yung po'y binasa ko lang sa tarot. Kaya po para po sa lahat, ako na po nakikiusap para hindi magkaroon ng napakamalaking gulo. Pag-aralang mabuti. Noon, pinakiusap ko wag na ituloy ang impeachment. Pero ito inuloy. 4 ang lumabas. 4 talaga itinuloy nila. Pero ito po, sinasabi ko sa inyo, masang Pilipino po
na may susuporta pang dalawang malalaking bansa kay BP Sara. So, para po ito sa lahat. Para yung matitino na mga nakaupo ay hindi madawi. Para po ito sa lahat. Ito po ay tarot lang, pero kung pakikinggan, nagbibigay liwanag ito at nang maayos na po ang lahat. Sa ngayon po ay yun ang nakikita ng tarot. So, pakaingatan po ang paniniwala dun sa isang lalaki na yun. Di ko alam kung sino yung lalaki na yun. Questionable din sa tarot kasi may mga aligasyon, impormasyon na maaaring magpahamak sa kanyang kapwa politiko. At sa ngayong panahon pong ito, dasal po tayo. Basta ako, magbabasa ako ng tarot, ayon sa nakikita ko, wala akong kinakampihan, wala akong pinipili. Ang sa akin ay sinasabi ko ang katotohanan. Marami po ang matitino ng ating mga nakaupo na ngayon ay lumalabas na nakikita nila ang kamalian sa nangyayaring impeachment. So, baka dumating ang panahon na mismo ang nagtatag ng mga nag-impeachment ay masunog sa kanilang gawain. Dahil nga po, may isang maling mga aligasyon na nanggaling sa impormasyon ng sino man taon tong hindi ko makita sa tarot kung sino. Lalabas na lang po yan eh. Kaya, para sa ating masang Pilipino, let us all pray para maging maayos na ang lahat. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na magkasundo-sundo na para Pilipino rin po kasi ang nahihirapan. At wala akong, wala akong kinikilingan. Nagbabasa lang po ako ng tarot. Kung ano po ang binasa ko, yun lang po ang narito. Walang dagdag, walang bawas. At magdasal. Pray. Always think this way. God is always watching us. And Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. In that mini trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the vice president even before this case reaches trial. The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings.
They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Beatos in their pretrial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022, and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number SARO-BMB-C-22-001-2004, signed by former Secretary Amena Pangandaman, to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. We are not strangers to all these accusations, precisely because this was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024.